Ang gabing iyon, ang sarili kong ina. Tinalikuran kami para lang sa isang lalaki. Nakatayo siya sa driveway, bit-bit ang mamahaling maleta, habang kaming magkapatid ay nakatingin lang. Ang hiya. Ang sobrang hiya na iwanan ka ng sarili mong magulang sa harap ng mga kapitbahay. Parang pinatay na rin ako sa loob. Walang lingon-lingon. Parang wala kaming pinagsamahan. Siya dapat ang ilaw ng tahanan, ang sandigan namin. Pero mas pinili niyang sumama sa boyfriend niya sa Canada. 1,500 piso at isang bote ng tubig. Iyon lang ang iniwan niya para sa aming dalawa ni Carlo sa loob ng 2 buwan. Wala siyang pakialam kung mamatay kami sa gutom. Pero hindi niya alam. May tinatago akong lakas. Akala niya magmamakaawa kami. Kundi hustisya, babawiin ko ang aking dangal at ituturo ko sa kanya ang isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Naranasan niyo na bang iwanan ng taong dapat magprotekta sa inyo? Pindutin ang like at share at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento niyo. Kabanata 1, ang malupit na paglisan at ang pamana na 1,500. Tumama ang matapang na ilaw ng flashlight ng pulis sa aming lumang balkonahe. Doon, nakatayo ang aking ina, si Nanay Elena, para siyang estatwa na naging yelo sa gitna ng driveway. Ang mga kamay niya ay mahigpit pa ring nakakapit sa hawakan ng kanyang mamahaling maleta. Louis Vuitton, siguro ay peke o siguro ay regalo ng bago niyang nobyo. Namutla ang kanyang mukha, para bang naubos lahat ng dugo sa kanyang katawan. Bumuka ang kanyang bibig, gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong. Pero walang boses na lumabas. Kahit isang tunog ay wala. Sa likuran niya, ang driver ng taxi ay alanganing nagtanong kung kailangan pa ba niya ng tulong sa mga bagahe. Hindi siya sumagot, hindi siya makasagot. Dahil ang nakikita niya ngayon, ang bagay na pilit niyang tinatakasan noon ay nasa harapan na niya. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Pero sandali lang. Masyado akong mabilis. Masyado akong nauuna sa kwento. Hayaan niyong ibalik ko kayo sa simula. Sa umpisa ng lahat. Bumalik tayo sa umagang nagbago ang takbo ng aming buhay. Ang umagang inabot ng sarili kong ina sa aking palad ang 1,500 piso. At isang bote ng tubig. Bago siya naglaho sa buong tag-araw. Ako si Carmela. 18 taong gulang noon, katatapos lang ng high school. Akala ko, alam ko na kung ano ang itsura ng hirap. Akala ko, sanay na ako sa bigat ng buhay. Pero nagkamali ako. Wala akong kaalam-alam sa bagyong parating. Ang nanay ko, si Nanay Elena, siya yung klase ng babae na kailangan ng lalaki para mabuhay. Parang oxygen. Hindi siya makahinga kapag walang kasama. Iniwan kami ng tatay ko noong 7 taong gulang pa lang ako. Ang kapatid kong si Carlo ay sanggol pa noon. Halos hindi na niya maalala si tatay. Ang naaalala ko ay ang parada ng mga lalaking sumunod. Nandyan yung ahente ng kotse na tumagal ng 8 buwan, yung accountant na tumagal ng 1 taon, at yung fitness instructor na tumira sa amin ng 3 linggo. Inubos ang laman ng ref namin at tinangay ang aming microwave oven nang umalis. Oo, yung microwave talaga. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit iyon pa ang napiling nakawin. Sa kabila ng lahat ng ito, ako ang nagpalaki sa sarili ko. At nang lumaki si Carlo, ako na rin ang nagpalaki sa kanya. Laging abala si nanay sa paghahabol sa bago niyang true love. Wala siyang panahon para mapansin na kailangan ng mga anak niya ng hapunan, o malinis na damit, o magulang na sisipot sa parent-teacher conference sa eskwelahan. Pero wala. Wala ni isa man sa mga iyon ang naghanda sa akin kay Richard. Nakilala ni nanay si Richard sa internet noong Abril. Mayaman, mabait daw. Isang Pilipinong matagal nang naninirahan sa Vancouver, Canada. Sa loob lang ng ilang linggo, lumilipad na si nanay para makita siya tuwing weekend. Palagi siyang wala. Nag-iiwan lang ng barya-barya para sa amin ni Carlo. Pero ganito ang tungkol sa takot. Pwede mo itong hayaang durugin ka, o pwede mo itong gamiting gasolina.
At mayroon akong 11 anyos na batang umaasa sa akin. Kaya gumawa ako ng desisyon noong gabing iyon. Hahanap ako ng paraan para mabuhay kami ngayong tag-araw. Sisiguraduhin kong may bubong sa aming ulo at pagkain sa aming tiyan. At kapag bumalik ang nanay ko mula sa kanyang romantikong bakasyon, makikita niya kung ano talaga ang kaya ng mga anak niya. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang itsura ng tagumpay na iyon. Kabanata 2. Ang giyera ng sikmura at ang hiya ng kahirapan. Nagsimula ang ika-4 na araw sa pagtitig ko sa aming pantry. Umaasa ako sa himala. Umaasa ako na baka sakaling nagkaroon ng magic at napuno ulit ang mga garapon. Spoiler alert, walang himala. Ang mayroon lang kami ay peanut butter, kalahating balot ng tinapay na medyo matigas na, ilang pirasong noodles, at eksaktong isang lata ng sardinas, Ligo Sardines. Kulay pula, nag-compute ako. Ginawa ko ang math, kung kakain kami ng pakonti-konti. Kung titipirin namin ang bawat subo, baka abutin ito ng 2 araw. Baka. Ipinaghanda ko si Carlo ng sandwich na may peanut butter para sa almusal. Sinabi ko sa kanya na isa itong summer adventure. Espesyal na laro. Hindi siya naniwala. 11 anyos na ang kapatid ko. Hindi siya tanga. Pero kinain niya ito ng walang reklamo. At iyon ang dumurog sa puso ko ng higit sa lahat. Natututo na siyang hindi umasa. Natututo na siyang magtiis. Pagsapit ng ika-5 araw, ubos na ang 1,500 piso. Wala na. Simot, ginastos ko ang huling sentimo sa gatas, tinapay, at isang supot ng bigas. Bigas. Sabi ng lola ko noon, bigas ang sagot sa lahat. Mayaman o mahirap, lahat kumakain ng kanin. Kapag may kanin, may buhay. Pero sinabi rin ng lola ko noon na ang pagsisikap ay laging may kapalit. Sa puntong ito, nagsisimula na akong magduda sa kasabihang iyon. Nagsimula akong maghanap ng trabaho. Agad-agad. Akalain niyo na madaling maghanap ng trabaho kapag Hulyo? Maraming summer jobs, di ba? Mali. Mali ako. Lahat ng fast food, Jollibee, McDo, Mang Inasal. Lahat ng tindahan sa bayan ay nakapag-hire na ng mga estudyante noong Mayo pa lang. Huli na ako. Masyado na akong huli. Tumawa pa nga ang manager sa grocery store nang magtanong ako kung hiring sila. Hindi naman siya masama. Tumawa lang siya sa paraang nagsasabing, "Iha, saan ka ba galing nitong mga nakaraang buwan?" Masakit pa rin. Ang sakit ng pagtanggi kapag kumakalam ang sikmura mo ay iba. Tumutusok. Kaya naging madiskarte ako. Kailangan. Ang una kong trabaho ay ang paglilinis ng garahe ni Aling Nena. 3 bahay lang ang layo sa amin. Ilang taon na daw niyang gustong ipaayos iyon. Nang kumatok ako sa pinto niya at nag-alok na linisin ito sa halagang 500 piso, tiningnan niya ako na para bang nag-alok ako sa kanya ng panalong tiket sa loto. 8 oras akong nagbuga ng alikabok, nagbuhat ng mga lumang dyaryo at magasin, pawis na pawis. Pagkatapos ng 8 oras, mayroon na akong 500 piso at sunog na balat. At ang kaalaman na itinatago pala ni Aling Nena ang bawat issue ng dyaryo mula pa noong 1987. Hindi ko na tinanong kung bakit. May mga tanong na hindi na kailangan ng sagot. Basta may pera, gagawin ko. 8 oras. Pero ang problema ay parang hydra. Kapag pinutol mo ang isang ulo, may tutubong bago. Ang ika-7 araw ay nagdala ng bagong problema. Isang matingkad na orange na papel na nakadikit sa aming pintuan. Notice, si Mang Dado, ang may-ari ng bahay na inuupahan namin. Hindi siya masamang tao, pero hindi rin siya mapagbigay. Istrikto siya. Ang bigote niya ay parang tumataas kapag nagagalit. Ang notice ay malinaw. Mayroon kaming 7 araw. 7 araw para bayaran ng upa o harapin ang pagpapalayas. 12,000 piso. Mayroon lang akong 500 piso galing kay Aling Nena. At sunog na balat. Tinawagan ko ang nanay ko. 12 beses sa linggong iyon. Bawat tawag, voicemail. Sa ika-8 tawag, puno na ang voicemail niya. Sa ika-10 tawag, na-realize ko ang isang masakit na katotohanan. Blocked. Nakablock na ang numero ko. Ang sarili kong ina. Hinarang ang numero ko habang sinusubukan kong sabihin sa kanya na ang mga anak niya ay mawawalan na ng matitirhan. Sinubukan kong wag isipin kung ano ang ibig sabihin noon.
Masakit. Sobrang sakit. Pero wala akong oras para masaktan. May trabaho pa akong dapat gawin. Ang car wash sa kanto ng Henderson Avenue ay tumatanggap ng pahinante. Yung tagalinis at tagapunas. Walang experience na kailangan. Cash ang bayad pagkatapos ng shift. Pumasok ako ng alas 6 ng umaga. Umalis ako ng alas 7 ng gabi. Ang bayad, 300 piso kada araw. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo. Natutunan ko ang mga bagay tungkol sa loob ng kotse ng ibang tao na ayaw kong malaman. May isang van na may french fry sa ilalim ng upuan na sa tingin ko ay mas matanda pa sa akin. May isang kotse na puno ng balahibo ng aso na naging dahilan ng pagbahing ko ng 3 oras. Pero pumasok pa rin ako. Nagkuskus pa rin ako. Ngumiti pa rin ako sa mga customer na hindi naman ako tinitignan. Parang hangin lang ako sa kanila. Samantala, dapat ay magsisimula na si Carlo sa summer camp sa barangay noong linggong iyon. Ang deposit ay 500 piso. Pera na wala kami. Sinabi niya sa akin na ayos lang daw. Hindi naman daw niya gustong sumali. Pero narinig ko siya. Narinig ko siyang umiiyak sa kwarto niya noong gabing iyon. Nalaman ko ang dahilan. Isa sa mga bata sa kapitbahay ang nang-asar sa kanya. Pinagtawanan siya dahil suot niya ang parehong shorts ng 3 araw na sunod-sunod. Tinawag siyang mahirap. Tinawag siyang dugyot, ang kapatid ko. Ang munti kong kapatid na walang ginawang masama. Sinusubukan lang niyang mabuhay sa imposibleng sitwasyon na ito. Gusto kong hanapin ang batang iyon. Gusto ko siyang sigawan. Pero wala akong lakas. Sa halip, pumunta ako sa aking aparador. Inilabas ko ang aking debut gown. Kulay asul ito, mapusyaw na asul. Mahaba, parang damit ng prinsesa. Ito ang pinakamagandang bagay na pag-aari ko. Nag-ipon ako ng 6 na buwan para mabili ito noong nag-18 ako. Pakiramdam ko ay prinsesa ako kapag suot ko ito. Ito ang pangarap ko. Ito ang alaala ko ng pagiging bata. Dinala ko ito sa pawn shop. Sa sanglaan. Binigyan nila ako ng 1,000 piso para dito. Sinabi ko sa sarili ko na damit lang iyon, tela lang iyon. Sinabi ko sa sarili ko na hindi mahalaga ang material na bagay. Pero habang naglalakad ako palabas ng shop na iyon, habang hawak ang 1,000 piso, pakiramdam ko ay ibinenta ko ang 1 piraso ng aking sarili. Ibinenta ko ang batang babae na nangarap maging prinsesa. Dahil ang tag-araw na ito ay ginagawa akong isang mandirigma. At ang mga mandirigma ay hindi nagsusuot ng gown. Ang 9 na araw ay nagdala ng isa pang sulat. Meralco, babala mula sa kumpanya ng kuryente. Putulan na. Sa loob ng 14 na araw, idinagdag ko ito sa tumpok ng mga bagay na hindi ko kayang isipin. Pagsapit ng 10 araw, ang aming ref ay wala ng laman kundi mga pampalasa, ketchup, mustard, 1 garapon ng atsara, at 1 Tupperware na natatakot akong buksan. Nagbiro si Carlo. Sabi niya, magkakaroon daw kami ng condiment feast, pista ng ketchup. Tumawa ako kahit gusto kong humagulgol. Ang batang iyon, mas matatag pa siya kaysa sa sino mang kilala ko. Siguradong hindi niya namana yon sa nanay namin. Noong gabing yon, umupo ako sa banyo. Binuksan ko ang gripo ng shower para matakpan ang boses ko. At umiyak ako. Umiyak ako hanggang sa wala ng luhang lumabas. Hindi pwedeng makita ni Carlo na bumibigay ako. Ako dapat ang matapang. Ako si ate. Ako ang dapat may sagot sa lahat. Pero 18 anyos lang ako. Pagod. Walang pera. At nag-iisa. Dumaan ulit si Mang Dado. Kumikibot na naman ang bigote niya. 3 araw na lang, sabi niya. 3 araw para magbayad o mag-empake. Hindi siya naging malupit. Nakikita ko na naaawa siya. Pero negosyo ay negosyo. May mga bayarin din siya. Napanood ni Aling Susan ang buong usapan mula sa kanyang balkonahe. Ang tsismosang kapitbahay namin. Hindi man lang siya nagkunwaring hindi nakikinig. Alam ng babaeng iyon ang sikreto ng lahat. At ipinapamahagi niya ito ng libre. Sigurado ako, bukas ng umaga, alam na ng kalahati ng barangay na ang magkapatid na Harrison ay palalayasin na. Nasusuka ako sa isiping iyon. Naglakad ako para makahinga. Naglakad-lakad lang sa mga kalsada nang walang patutunguhan. Doon ako napadaan sa Mama Rose's Kitchen. Ang sikat na karinderya at restaurant sa kanto.
Pasado 10:00 na ng gabi at nagsasara na sila. Isang binatilyo ang naglalabas ng mga itim na plastic bag papunta sa basurahan sa likod. May kung ano sa akin ang nagpatigil sa paglalakad. Pinanood ko siya. Ang mga bag ay hindi puno ng basura. Puno ito ng pagkain, tinapay, pancit, gulay, mga container ng sabaw. Lahat ay mukhang maayos. Lahat ay mukhang masarap. At lahat ng ito ay itatapon lang sa basurahan dahil hindi na nila pwedeng ibenta bukas. Nakatayo ako doon, pinapanood ang bawat bag na bumabagsak sa dumpster. At may nagbago sa loob ko. Hindi pag-asa, hindi pa. Kundi simula ng isang ideya na magbabago ng lahat. Nilapitan ko ang binatilyo bago pa ako panghinaan ng loob. Pagod ang mga mata niya. May mancha ng spaghetti sauce ang apron niya. Tinanong ko siya ng diretso. Ayos pa ba ang pagkain na yan? Nagkibit balikat siya. Oo, karamihan dito, ayos pa. Hindi lang pwedeng iserve bukas. Health code, policy ng restaurant. Gabi-gabi, ganoon ang nangyayari. Daan-daang pisong halaga ng pagkain ang napupunta sa basura. Kumalamang sikmura ko, malakas. Sapat para marinig naming dalawa. Tinignan niya ako ng matagal. Pagkatapos, lumingon siya sa pinto ng restaurant. Mabilis niyang inabot sa akin ang 2 bag. Walang salita. Nagpasalamat ako. Siguro mga 15 beses. Tumango lang siya at pumasok na sa loob. Halos tumakbo ako pa uwi bitbit ang mga bag na yon. Nang ilatag ko ang lahat sa mesa sa kusina, nanlaki ang mga mata ni Carlo. Tinapay na malambot pa. Pancit na kailangan lang initin. Menudo. Gulay. Mas maraming pagkain ito kaysa sa nakita namin sa loob ng ilang araw. Kumain si Carlo hanggang sa sumakit ang tiyan niya. Kinailangan ko pa siyang pigilan. Natakot ako na baka magsuka siya noong gabing iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 linggo, natulog kami ng busog ang tiyan. Pero ganito ang totoo, hindi nalulutas ng isang kainan ang problema. Alam ko na ang mga bag na iyon ay tatagal lang ng ilang araw. At pagkatapos, babalik kami sa simula. Babalik kami sa gutom. Kaya nagsimulang gumana ang utak ko. Isang ideya ang nabubuo, mas malaki kaysa sa gutom namin, mas malaki kaysa sa kahihiyan ko. At ang ideyang iyon ay magiging susi namin sa kalayaan. Kabanata 3, ang banta ng palayas at ang pag-asa sa basurahan. Ang 7 araw ay dumating na may dalang masamang balita. Isang pirasong papel, kulay kahel, matingkad na orange. Nakadikit ito sa aming pintuan na parang isang babala ng bagyo. Si Mang Dado, ang aming landlord, ang may-ari ng bahay na tinitirhan namin. Hindi naman siya masamang tao. Sa totoo lang, siya yung tipo ng matanda na mahilig magkwento tungkol sa mga apo niya. Pero negosyo ay negosyo. At ang pasensya niya ay parang pisina unti-unting napapatid. Ang sulat ay malinaw. Malinaw na malinaw. Mayroon kaming 7 araw, 1 linggo, para bayaran ang utang sa upa o harapin ang eviction. Palalayasin kami, 12,000 piso. 12,000. Iyon ang halaga na kailangan kong ilitaw sa loob ng 7 araw. Napaupo ako sa hagdanan. Tiningnan ko ang laman ng bulsa ko, 20 piso, at isang sunog na balat mula sa paglilinis ng garahe. Iyon lang ang meron ako. Paano ko gagawing 12,000 ang barya? Kahit anong milagro, mukhang imposible. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang cellphone. Tinawagan ko si nanay. Ulit. At ulit. 12 beses. Sa unang 8 tawag, puro voicemail. Puno na ang inbox niya. Hindi na makatanggap ng mensahe. Sa 10 tawag, iba na ang tunog. Isang tunog na dumurog sa puso ko. Tuot. 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 Call rejected. Hindi busy ang linya. Hindi walang signal. Binabaan ako. At nang subukan kong tumawag ulit, hindi na nag-ring. Blocked. Hinarang na ng sarili kong ina ang numero ko. Habang ang mga anak niya ay nasa bingit ng pagiging palaboy sa kalsada, siya ay nagpapakasasa sa Canada. Ayaw niyang maistorbo ng mga problema namin. Ayaw niyang marinig na gutom kami. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang sinaksak ang dibdib ko. Hindi ko maatim isipin kung ano ang ibig sabihin noon. Kasi kung iisipin ko, baka hindi ko kayanin. Baka bumigay ako. At hindi ako pwedeng bumigay. May trabaho pa akong gagawin.
Kailangan kong magtrabaho. Kahit ano. Naglakad ako nung gabing iyon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gusto ko lang makahinga. Masyadong masikip ang hangin sa loob ng bahay. Ang bigat ng problema ay parang nakadagan sa balikat ko. Naglakad-lakad ako sa mga kalsada ng aming barangay. Walang direksyon, walang patutunguhan. Doon ako napadaan sa kanto, sa tapat ng restaurant ni Tita Rose. Ang Mama Rose's Kitchen. Sikat na kainan ito sa amin. Masarap ang luto nila. Amoy na amoy ko ang bango ng adobo at kaldereta kahit nasa labas ako. Pasado 10:00 na ng gabi. Sarado na sila, madilim na ang loob. Pero sa likod, may nakita ko, isang binatilyo, naka-apron na puti na may mansa ng spaghetti sauce. Hila-hila niya ang malalaking plastic bag na itim. Mabibigat ito. Papunta siya sa malaking basurahan. Sa dumpster. May kung anong nagtulak sa akin na huminto. Pinanood ko siya. Binuhat niya ang unang bag. Mabigat. At nang ihulog niya ito, may tumapon mula sa butas. Hindi basura. Tinapay. Mga pandesal na mukhang malambot pa. Tasty bread na hindi pa inaamag. Nanlaki ang mga mata ko. Sumunod na bag. Mga container ng pagkain. Pancit canton. Menudo. Gulay na medyo lanta lang pero pwede pa. Lahat ng pagkaing ito ay itatapon lang, diretso sa basurahan, habang kami ni Carlo ay naghahati sa isang lata ng sardinas. Dito, tinatapon lang nila ang pagkain na pwede pang bumuhay sa isang pamilya. Kumalamang sikmura ko. Napakalakas. Parang kulog. Ang hiya. Alam niyo ba yung pakiramdam ng hiya? Yung gusto mong lumubog sa lupa? Naramdaman ko yon. Pero mas matindi ang gutom. Mas matindi ang takot na walang makain ng kapatid ko bukas. Nilapitan ko ang binatilyo bago pa ako umatras. Pagod ang mga mata niya. Mukhang gusto na niyang umuwi. Tinanong ko siya. Ang boses ko ay halos pabulong. Kuya, sira na ba ang mga yan? Tumingin siya sa akin. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Siguro mukha akong baliw o mukha akong desperada. Nagkibit balikat siya. Hindi, sabi niya. Karamihan dito ayos pa. Hindi lang naubos ngayong gabi. Bawal na kasing ibenta bukas. Policy ng restaurant. Health code daw. Health code, liability, mga salitang pangmayaman, mga salitang walang kwenta kapag kumakalamang tiyan mo. Daan-daang pisong halaga ng pagkain. Itatapon lang dahil sa policy. Tiningnan niya ako ng matagal. Pagkatapos, lumingon siya sa pinto ng kusina para siguraduhing walang nakatingin. Tahimik niyang inabot sa akin ang 2 supot. Mabigat, mainit pa ang isa. Salamat, sabi ko. Nanginginig ang boses ko. Salamat po, maraming salamat. Tumango lang siya at pumasok na sa loob. Halos tumakbo ako pa uwi. Yakap-yakap ko ang mga supot na parang ginto. Para akong nanalo sa loto. Pagdating ko sa bahay, inilatag ko ang lahat sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Ate? Tanong niya. Saan galing to? Regalo, sabi ko. Regalo ng Diyos. May tinapay, may pancit na kailangan lang initin, may mga gulay, may sabaw. Kumain si Carlo, kumain siya ng kumain. Yung takaw ng isang batang matagal nang hindi nakakatikim ng totoong pagkain. Kinailangan ko pa siyang pigilan. Dahan-dahan lang, bunso, sabi ko. Baka sumakit ang tiyan mo. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 linggo, natulog kami nang hindi umiiyak ang mga tiyan namin. Busog. Pero habang nakahiga ako sa dilim, hindi ako makatulog. Ang isip ko ay lumilipad. Bumabalik sa basurahan sa likod ng restaurant ni Tita Rose. Isang kainan lang iyon, isang gabi lang. Ilang restaurant pa ang mayroon sa bayan namin? Ilang Jollibee? Ilang karinderya? Ilang bakery? Ilang kilong pagkain ang itinatapon nila gabi-gabi habang may mga batang tulad ni Carlo na natutulog ng gutom? Hindi tama ito. Mali ito. Bakit kailangang itapon ang pwede pang kainin? Dahil sa takot mademanda? Dahil sa rules? Biglang may umilaw sa utak ko. Isang ideya. Maliit sa simula. Pero palaki ng palaki. Paano kung hindi ko na kailangang mamalimos sa likod ng restaurant? Paano kung may paraan para makuha ang mga pagkaing iyon bago pa umabot sa basurahan? Legal na paraan, maayos na paraan. Bumangon ako.
Kumuha ako ng papel at lapis, kinabukasan. Pumunta ako sa public library. Wala kaming internet sa bahay dahil naputulan na kami. Kailangan magbayad ng bill para may serbisyo. Revolusyonaryong konsepto, di ba? Nag-research ako. Google. Food waste. Food rescue. Legal liability. Nalaman ko na milyon-milyong tonelada ng pagkain ang nasasayang taon-taon. Hindi dahil sira, kundi dahil sa sobrang luto, sobrang inventory. At nalaman ko rin na may mga organisasyon sa ibang bansa na kumukuha ng mga pagkaing ito at ibinibigay sa mga nangangailangan. Pwede palang gawin iyon. Pwede palang maging tulay. Nagprint ako ng mga dokumento. Sample ng waivers, guidelines, batas. Ang kapal ng naging file ko. Magulo. Pero sa bawat pahina, nararamdaman ko ang pag-asa. Pero teka, sino ba ako? Isa lang akong 18 anyos na walang pera, walang magulang, walang koneksyon. Bakit sila makikinig sa akin? Bakit maniniwala sa akin ang mga may-ari ng restaurant? Kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng kakampi, at alam ko kung sino ang lalapitan ko. Si Tatay Ben, ang aming dating kapitan ng barangay, siya ang susi. Ang gabi ng gutom at hiya sa likod ng restaurant ay tapos na. Bukas, magsisimula ang totoong laban. Hindi na lang ito para sa hapunan namin ni Carlo. Para na ito sa lahat. Kung akala ng nanay ko na iniwan niya kaming walang-wala, nagkakamali siya. Iniwan niya kami sa dilim. Pero sa dilim ko nahanap ang liwanag. At ang liwanag na iyon ay magmumula sa mga bagay na itinapon na ng iba. Kabanata 4. Ang matandang guro at ang baliw na plano kinabukasan. Maaga akong gumising. Naglakad ako papunta sa lumang public library sa bayan. Wala kaming internet sa bahay. Naputulan na kami 3 araw na ang nakararaan. Kasi nga naman, kailangan mong magbayad para may serbisyo. Isang revolusyonaryong konsepto, di ba? Pero sa library, libre ang wifi, libre ang pag-asa. Umupo ako sa harap ng computer. Ang sikmura ko ay kumakalam pa rin, pero ang utak ko, gutom na gutom sa impormasyon. Nag-research ako. Oras-oras. Nag-type ako sa Google. Food waste. Food rescue. Paano pakainin ang gutom gamit ang tira? At nalaman ko ang totoo. Ternyata. Ang mga restaurant ay nagtatapon ng milyon-milyong libra ng pagkain taon-taon. Hindi dahil panis, hindi dahil sira, kundi dahil sa takot. Takot sa demanda, takot sa liability. At dahil lang sa simpleng katotohanan na sobra ang luto nila. Sayang. Sobrang sayang. May mga organisasyon pala sa ibang bansa na gumagawa na nito. Kinukuha nila ang sobrang pagkain at ipinamimigay sa mga nangangailangan. Legal ito. May tamang proseso. Ang kailangan lang ay tamang kasulatan, waiver, kasunduan. Nagprint ako ng lahat ng pwede kong iprint. Mga sample ng kontrata, mga alituntunin sa kaligtasan ng pagkain, impormasyon tungkol sa mga programa sa ibang syudad. Ang kapal ng naging tumpok ng papel ko, magulo, gusot-gusot, pero para sa akin, iyon ang itsura ng posibilidad. Pero may problema, may malaking problema. Sino ba naman ako? Ako si Carmela, 18 anyos, walang pangalan, walang pera, walang koneksyon. Bakit makikinig sa akin ang mga may-ari ng restaurant? Kung papasok ako, basta-basta na may bit-bit na shopping bag at sasabihing, penge po ng pagkain. Baka tumawag pa sila ng gwardya. Iisipin nila na baliw ako. O pulubi, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng taong may bigat ang salita, taong iginagalang. At iisang tao lang ang pumasok sa isip ko. Si Tatay Ben. Si Tatay Ben ay ang namamahala sa aming community center sa Maple Street. 72 anyos na siya. Dati siyang guro sa high school at naging kapitan ng barangay ng 3 termino. Ang boses niya ay parang mainit na kapeng barako sa umaga. Matapang, pero nakakakalma. At ang kamay niya, kapag kumamayan siya, damang-dama mo ang sinseridad. Kilala siya ng lahat sa aming barangay. Higit sa lahat, nagtitiwala sa kanya ang lahat. Naglakad ako papunta sa community center noong 12 araw. Bit-bit ko ang makapal na tumpok ng papel. At ang isang speech na 17 beses kong pinraktis sa harap ng salamin. Kinakabahan ako
Nanginginig ang tuhod ko. Pagpasok ko, nakaupo siya sa kanyang lumang mesa, nagbabasa ng dyaryo. Lumapit ako. Magandang umaga po, Tatay Ben, sabi ko. Nagmano ako. Tanda ng paggalang. Tinignan niya ako, ngumiti siya. Carmela, anong maipaglilingkod ko sa'yo, iha? Huminga ako ng malalim at sinabi ko ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pag-alis ng nanay ko, tungkol sa 1,500 piso, tungkol sa gutom, tungkol sa nakita kong pagkain na itinatapon sa likod ng restaurant, at tungkol sa ideya ko na gusto kong kunin ang pagkaing iyon at ibigay sa mga taong nangangailangan. Nakinig siya, hindi siya sumingit, hindi siya nagtanong. Hinayaan niya lang akong magsalita hanggang sa maubusan ako ng hininga. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Pinag-aralan niya ako. Ang tingin niya ay tumatagos. Parang sinusukat niya ang pagkatao ko. Ang tagal niyang tahimik. Kinabahan ako. Baka pagalitan niya ako. Baka sabihin niyang bata pa ako at wag makialam sa ganong bagay. Tapos, ngumiti siya. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin na mayroon akong mabuting puso, pero ang plano ko daw, magulo. Sabi niya, Iha, ang tagumpay ay parang pagluluto ng kare-kare ng nanay ko. Kailangan ng pasensya, kailangan ng tamang sangkap, at kailangan mong haluin ng haluin. Dahil kung hindi, didikit sa ilalim at masusunog ang lahat. Tumango ako, tama siya. Pero sinabi rin niya na nakakita na siya ng mas malalang ideya na nagtagumpay. Bakit? Dahil naniwala ng husto ang may gawa. Ang susi daw ay istruktura, sistema. Ang mga tao, paliwanag niya, ay nagtitiwala sa sistema. Kung gusto mong magbigay ang mga restaurant, kailangan mong magmukhang lehitimo. Kailangan mong magmukhang profesional. Hindi ka pwedeng magmukhang namamalimos lang. Kailangan ko ng tamang papeles, kailangan ko ng plano kung paano ipapamigay ang pagkain. Kaya, nagtulungan kami. Si Tatay Ben ang naging mentor ko, ang naging guru ko. Tinulungan niya akong ayusin ang liability waiver, yung papel na nagsasabing hindi kasalanan ng restaurant kapag may nangyari. Yung nahanap ko sa internet ay ayos naman. Pero alam ni Tatay Ben kung paano ito gawing opisyal. Alam niya ang mga salitang gusto marinig ng mga negosyante. Tinuruan niya ako kung paano lumapit sa mga may-ari ng negosyo. Tumayo ka ng tuwid, sabi niya. Tignan mo sila sa mata. Huwag kang yuyuko, hindi ka humihingi ng limos. Nag-aalok ka ng solusyon sa problema nila sa basura. Tulungan mo sila para tulungan ka nila. Tinuruan niya akong magsalita na parang isang profesional. Kahit na sa loob-loob ko, pakiramdam ko ay isang bata lang ako na naglalaro ng bahay-bahayan. At ang pinakamahalaga sa lahat, pinayagan niya akong gamitin ang community center. Ang barangay hall, sabi niya. Dito mo gawin ang base mo. Dito natin ipunin ang pagkain at dito natin ipamigay sa mga tao. Para makita ng lahat na legal ito, na suportado ito ng barangay. Napaiyak ako. Sa loob ng maraming araw, pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa mundo. Pakiramdam ko ay pasan ko ang daigdig. Pero ngayon, may kakampi na ako. May naniniwala na sa akin. Sa 13 araw, mayroon na akong totoong plano. Mayroon na rin akong 3 araw bago kami palayasin sa bahay. At eksaktong 43 piso na lang ang nasa bulsa ko. Bumalik ako sa restaurant ni Tita Rose, sa Mama Rose's Kitchen. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako pumunta sa pinto sa likod. Hindi ako pumunta sa basurahan. Naglakad ako papasok sa main entrance, sa pinto sa harap. Tanghali noon, tahimik ang restaurant. Break time. Hinanap ko ang may-ari, si Tita Rose. Si Mrs. Martinelli sa kwentong nabasa ko. Pero dito, siya si Tita Rose. Si Tita Rose ay nasa 60 anyos na. Ang buhok niya ay puti na nakapusod ng mahigpit. Ang mga mata niya, matalas. Nakita na niya ang lahat. Ilang bagyo na ang dumaan. Ilang gobyerno na ang nagpalit. Nandito pa rin ang restaurant niya. Hindi siya madaling bulahin. Nilapitan ko siya. Inabot ko sa kanya ang proposal ko. Nakasulat kamay sa yellow pad paper. Kasi wala akong perang pang-print ng magandang brochure. Ipinaliwanag ko ang ideya ko. Ang boses ko ay medyo nanginginig, pero pinilit kong wag pumiyok. Ipinakita ko sa kanya ang waiver na inayos ni Tatay Ben. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa community center.
Tungkol kay Tatay Ben. Tungkol sa mga pamilya sa aming barangay na pwedeng makinabang sa pagkain na itinatapon ng restaurant niya gabi-gabi. Tiningnan niya ang papel ng matagal. Sobrang tagal. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo habang hinihintay ko ang sagot niya. Tapos, tumingin siya sa akin. "Ilang taon ka na ba, iha?" Tanong niya. 18 po, sagot ko. "Nasaan ang mga magulang mo?" Nag-alinlangan ako. Sasabihin ko ba? O magsisinungaling ako? Pinili ko ang totoo. "Iniwan po ako ng nanay ko," sabi ko. Iniwan niya kami ng kapatid ko na may 1,500 piso 2 linggo na ang nakararaan. Hindi na po siya bumalik. Sinusubukan ko lang pong buhayin ang kapatid ko at ang sarili ko. May nagbago sa mukha ni Tita Rose. Hindi awa. Ayaw niya ng awa. Mukha siyang babaeng ayaw sa drama, kundi pagkilala, recognition. Parang naalala niya nung bata pa siya. Nung desperada rin siya, nung ginagawa niya ang lahat para mabuhay. Nakita niya ang sarili niya sa akin. Tumango siya, 1 beses. "Sige," sabi niya. 1 linggo. 1 linggong trial. Kung magiging maayos, itutuloy natin. Pero kapag may isang reklamo, kahit isa lang, o kapag nagulo ang operasyon ng kusina ko, tapos na. Entiendes? "Opo," sagot ko. "Opo, salamat po. Maraming salamat po." Gusto ko siyang yakapin, pero pinigilan ko ang sarili ko. Sinabihan niya akong tumigil sa kakapasalamat at umuwi na. Baka daw maubos ang laway ko. Lumabas ako ng restaurant na iyon na parang lumulutang sa hangin. Nang hapong iyon din, dumating si Mang Dado, ang landlord namin. Inaasahan ko na ang eviction notice. Inaasahan ko na sisigawan niya kami para umalis. Sa halip, tumayo siya sa aming balkonahe. At tinignan ako na parang isang puzzle na hindi niya mabuo. Nabalitaan na pala niya ang ginagawa ko. Ang tsismosang si Aling Susan. Sa wakas, naging kapaki-pakinabang din ang bibig niya. Ikinalat niya sa buong kapitbahayan na sinusubukan kong tumulong sa tao. Kumibot ang bigote ni Mang Dado. "Bibigyan ko kayo ng 30 araw pa," sabi niya. Mabilis niyang nilinaw. "Hindi ito charity ha, hindi ito limos, kundi dahil nirerespeto ko ang masisipag. Ang mga magulang ko dumating sa Maynila na walang dala. Nagsumikap sila. Nakikita ko ang sipag na yon sa iyo. 30 araw, 1 buwan. Hindi nito nalutas ang lahat ng problema. Pero binigyan kami nito ng oras. At sa ngayon, ang oras ay ginto. Ang oras ay lahat." Noong gabing iyon, tinanong ako ni Carlo, "Ate, magiging okay ba talaga tayo?" Tiningnan ko ang kapatid ko. Ang tapang niya. Kahit kailan hindi niya ako sinisi. Kahit kailan hindi siya nagreklamo kahit gutom na siya. Sinabi ko sa kanya, "Oo, magiging okay tayo." At sa unang pagkakataon mula noong umalis si nanay, naniwala ako sa sarili kong sinabi. Ang hindi ko alam, nagsisimula pa lang ang kwento namin. Ang pinakamahirap na bahagi ay parating pa lang. Pero ganoon din ang mga pinakamagandang sandali. Kasama na doon ang sandali kung saan ang mukha ng nanay ko ay lilitaw sa aming pintuan. At makikita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan na naghihintay para sa kanya. Kabanata 5. Ang sugal sa kusina at ang unang hapagkainan ang 14 na araw. Ito ang araw na binilugan ko sa kalendaryo. Ang gabi ng aking unang opisyal na operasyon. Tinawag ko itong Second Chance Kitchen o sa atin, kusina ng pangalawang pagkakataon. Dahil iyon naman talaga ang ibinibigay namin. Pangalawang pagkakataon para sa pagkain. At pangalawang pagkakataon para sa buhay namin ni Carlo. Sumipot ako sa likod ng restaurant ni Tita Rose. Eksaktong 10:00 ng gabi. Dala ko ang mga lumang cooler, yung styrofoam box na puti. Hiniram ko pa ito kay Tatay Ben sa barangay hall. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Si Thomas, yung binatilyong crew na nagbigay sa akin ng pagkain noon. Nandoon na siya, naghihintay. Nakahanda na ang lahat. 3 supot ng tinapay. 2 malalaking container ng pansit. Mga gulay na hiniwa na pero hindi naluto. At isang tray ng lasagna na hindi naubos. Inilagay ko ang lahat sa cooler, dahan-dahan, maingat, para bang ginto at alahas ang hawak ko.
Kasi para sa akin, sa gabing iyon, mas mahalaga pa ito sa ginto. Ito ang pag-asa namin. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga, nag-set up na kami sa barangay hall. Si Tatay Ben, ang aming butihing mentor, ipinagkalat na pala niya ang balita, ginamit niya ang kanyang network, mga retiradong guro, mga kasimbahan, mga kapitbahay na kilala niya sa loob ng ilang dekada. Pagsapit ng 8:00, may pila na sa labas. Kinabahan ako, akala ko walang pupunta. Pero nandyan sila, mga lola at lolo na umaasa lang sa maliit na pensyon, mga solong nanay na may karga-kargang bata. Isang veterano na naka-wheelchair na sabi ni Tatay Ben ay 3 araw nang hindi nakakakain ng mainit na kanin. Nagsimula kaming magpamigay, ako ang taga-sandok, si Carlo ang taga-abot. At may nangyari na hindi ko inaasahan. Nagpasalamat sila. Hindi lang basta salamat. Hindi lang formalidad, kundi totoong pasasalamat. Isang matanda. Si Lola Pat. Hinawakan niya ang mga kamay ko, mahigpit. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Sinabi niya sa akin na isa daw akong anghel. Napayuko ako, hindi ako anghel. Isa lang akong desperadang teenager na natatakot magutom. Isa lang akong ate na ayaw makitang umiyak ang kapatid niya. Pero nginitian ko si Lola Pat. At sinabi kong, walang anuman po Lola. Kain po kayo ng marami. Sa pagtatapos ng unang linggo, kumalat na ang balita, hindi lang sa network ni Tatay Ben. Dumadami ang tao, dumadami ang gutom. Pero ang supply ko galing pa rin sa iisang restaurant, kay Tita Rose lang, kulang. Kailangan ko pa ng pagkain, kaya lumawak ako, naglakas loob ako. Ang sumunod ay ang Golden Dragon Buffet. Buffet restaurant ito, eat all you can. Ang may-ari ay si Mang Eddie. Inchik siya, masungit tignan sa umpisa, nag-alala siya sa liability. Baka daw mademanda siya kung sumakit ang tiyan ng kakain. Pero ipinakita ko ang waiver. Yung papel na inayos namin ni Tatay Ben. Nakatype na ito ngayon. Maayos. Mukhang opisyal. Salamat sa libreng computer sa library. Tumango si Mang Eddie. Dahan-dahan. Ipinaliwanag niya sa akin. Ang mga buffet daw, mas maraming tapon kaysa sa normal na restaurant. Bawal na kasing iserve ulit ang nakahain na. Sayang. Sobrang sayang. Gabi-gabi, nagtatapon siya ng pagkain na kasya sa 30 tao. Sige, sabi niya, kunin mo kaysa mapunta sa daga. Sumunod naman ang Sunrise Bakery. Ang may-ari ay si Tita Patricia. Nang ipaliwanag ko ang ginagawa ko, umiyak siya. Naalala daw niya ang lola niya noong panahon ng giyera, panahon ng hapon, kung paano sila nagdildil ng asin. Ang ideya daw na nagtatapon siya ng tinapay habang may nagugutom. Matagal na daw siyang binabagabag nito. Hindi lang niya alam kung paano ipamimigay ng maayos. Si Carlo, ang aking kapatid, siya ang naging kanang kamay ko. Tinawag niya ang sarili niya na CFO, Chief Food Organizer. Sineseryoso niya ang trabaho niya. Sobra. Gumawa pa siya ng name tag gamit ang karton at pentel pen. Nakasulat, Carlo, Boss. Tuwing hapon, pagkagaling sa eskwela, tutulong siya sa pag-aayos ng donasyon. Siya ang naglilista kung ilan ang tinapay, ilan ang ulam. Kabanata 10. Ang hatol at ang paghilom tumagal ang kaso ng 3 linggo. Dahil wala siyang criminal record noon. At dahil hindi naman kami nasaktan ng pisikal, naging mabait ang korte. 3 taong probation. At 200 oras ng community service. Tinanong ng judge kung saan niya gagawin ang community service. Tumayo ako. Your Honor, sabi ko, gusto ko po sana sa kusina ko siya magtrabaho. Nagulat ang lahat. Nagulat si Tatay Ben. Nagulat si Carlo. Bakit ko gugustuhin na makasama ang nanay na nagtakwil sa amin? Dahil alam ko, hindi siya matututo sa kulungan. Matututo lang siya kung makikita niya ang hirap na dinanas namin. Inaprubahan ng judge. Ang unang araw ni nanay sa kusina ay awkward, nakakailang. Dumating siya na nakaayos pa rin ang buhok. Pero pinagbalat ko siya ng kalabasa, pinaghugas ko siya ng pinggan. Walang espesyal na trato. Sa unang linggo, tahimik siya. Galit pa rin ang mga mata. Pero unti-unti, habang nakikita niya ang mga taong pumipila, habang nakikita niya ang ngiti ng mga batang pinapakain namin, lumambot siya. Nakita niya si Aling Susan na nagbabalot ng tinapay.
Nakita niya si Tatay Ben na nagbubuhat ng bigas. Nakita niya kung ano ang totoong pamilya. Sa ika-6 na linggo. Nasa likod kami ng kusina. Kami lang dalawa. Bigla na lang siyang umiyak. Umiyak ng umiyak. Yung iyak na galing sa kaibuturan ng kaluluwa. Patawad, sabi niya. Patawad, Carmela. Patawad, Carlo. Niyakap ko siya? Hindi pa. Hindi madaling magpatawad. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, pwede mong idikit, pero makikita mo pa rin ang lamat. Pero sinabi ko sa kanya, magsimula ka ulit, Nay, dito, sa pangalawang pagkakataon. 6 na buwan na ang nakalipas. Nagtatrabaho na si Nanay bilang cashier sa isang grocery. Pero tuwing Sabado at Linggo, nagvo-volunteer pa rin siya sa kusina. Okay na kami ni Carlo. Nakakuha ako ng scholarship sa kolehiyo. Si Carlo ay honor student na. Nasa mesa ko pa rin ang bote ng tubig. Yung iniwan ni Nanay noong Hulyo. Wala na itong laman. Pero hindi ko itinatapon. Paalala ito sa akin. Na kahit iwanan ka ng mundo na may 1,500 piso at isang bote ng tubig, kaya mong gumawa ng dagat ng pagbabago. Kaya mong mabuhay. Kaya mong magtagumpay. Basta hindi ka susuko. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung nagustuhan niyo ito, pindutin ang like at subscribe. Hanggang sa muli. 3 linggo ang lumipas matapos ang pagbabalik ni Nanay. 3 linggo ng mahabang investigasyon. Kinapanayam nila ako. Si Carlo. Si Tatay Ben. Si Aling Susan, oo, siya nga pala ang unang nagsumbong sa munisipyo. Pero sa DSWD, siya ang naging saksi namin. Nandoon ang lahat ng detalye, ang 1,500 piso, ang mga blocked calls, ang isang text message lang tungkol sa kasal, ang 47 araw ng kawalan niya. Nag-hire si Nanay ng abogado. Siyempre, binigyan naman pala siya ni Richard ng pera bago ito tuluyang nawala sa buhay niya. Nakakatawa, di ba? Ang mga fairy tale mabilis maglaho kapag dumating ang totoong buhay. Ang engagement nila, kinansela lang 6 na oras matapos lumabas ang balita sa TV. Sa huli, hindi na aresto si Nanay. Malubha ang mga kaso, pero bata pa siya noon. Walang record. At ang pinakamahalaga, hindi naman pisikal na napahamak si Carlo. Ang naging hatol, 3 taon na probation, mandatory parenting classes, at 200 oras ng community service. Nang tanungin ng judge kung saan niya gagawin ang community service, doon ako nagulat. Pati si Tatay Ben, nagulat. Si Carlo, napatingin sa akin na parang sinasabing, Ate, nababaliw ka na ba? Hukom, sabi ko. Gusto ko pong dito niya gawin ang community service niya. Sa Second Chance Kitchen po namin. Ang pinaka-epektibong parusa. Ang pinakamabisang gamot. Ang makita niya mismo ang mga bunga ng kanyang pag-abandona. Ang unang araw niya sa kusina, kakaiba. Sobrang kakaiba. Nagsuot pa siya ng damit na parang pupunta sa simbahan. Ang buhok niya, perpekto. Pero sa mga mata niya, makikita mo ang hiya, at ang galit, at ang pagka-insecure. Ang mga volunteers na nakakaalam ng kwento namin, tinitigan siya, nakakamatang tingin, pero wala siyang imik. Nagbabalat siya ng patatas, naguhugas ng pinggan. Kausap niya si Aling Susan, na ngayon ay kasama na niyang naglilinis ng mesa. Linggo-linggo, nagpakita siya. Linggo pa lang ang nakalipas, napansin ko ang pagbabago. Ang buhok niya hindi na masyadong ayos. Nagsimula na siyang magtanong tungkol sa mga proseso. Natutunan niya ang pangalan ng mga volunteers. Minsan, dumating siya ng mas maaga kaysa sa oras niya, sa ika-6 na linggo. Habang nagbabalot kami ng pagkain para sa delivery, bigla siyang humagulgol. Nay? Tanong ko. Okay ka lang? Tinakpan niya ang mukha niya, umiiyak. At nang humupa ang iyak niya, tumingin siya sa akin. Patawad, sabi niya. Yung 2 salita na pinakahihintay ko. Pero mas mahalaga pa sa inaasahan ko. Naging makasarili ako, sabi niya. Lagi akong naghahanap ng lalaking mag-aalaga sa akin. Nakalimutan ko na ako pala dapat ang mag-alaga sa inyo. Hindi ko siya agad napatawad, hindi ganon kadali. Pero binuksan ko ang pinto, unti-unti. Nagsimula na siyang maghanap ng sarili niyang trabaho. Nagsimula na siyang mag-therapy, ang bote ng tubig. Nandito pa rin sa mesa ko. Ang paalala na minsan,
Ang mga taong dapat magbuhat sa iyo ang siya pang magtutulak sa iyo pababa. Pero ang pinakamahalagang paalala, ang pinakamahalagang aral, mula sa pinakamababang punto, mula sa kahihiyan, mula sa 1,500 piso. Maaari kang bumangon, maaari kang lumikha ng isang bagay na maganda. Ang dating nanay na iniwan kami ay nakakita ng anak na hindi niya nakilala. Isang malakas na Carmela, isang matatag na Carlo, at isang komunidad na naging aming tunay na pamilya. Ang kanyang bakasyon sa Canada ay natapos. Ang kanyang fairy tale ay naglaho. And ang namang kwento ay nagsimula lang talaga.